Sa loobin ni Quinlan kay Dexter ay biglang naging mas magalang. Natigilan ang huli. Diyos sa langit. Anong Diyos sa langit? Tanong niya. Siyempre yung nag-deliver lang ng message sa iyo. Sagot ni Quinlan. Nanatiling tahimik si Dexter. Dahil walang naghatid ng kahit anong mensahe sa kanya. Ang tinaguriang Heavenly God na ito ay tila isang kathang-isip lamang ng imahinasyon ni Quinlan. Gayunpaman, ang hindi natitinag na ekspresyon ni Quinlan ay nagpapahiwatig ng kanyang paniniwala sa pagkakaroon ng makalangit na Diyos. Na nagpapahiwatig na maaaring narinig niya ang mga sinaunang alamat. Ang interes ni Dexter sa langit na Diyos ay napukaw. Kaya naman, nagtanong siya, sino ba talaga itong makalangit na Diyos? Quinlan, narinig mo na ba ang mga kwento tungkol dito? Ang Diyos sa langit ay ang tunay na Diyos ng isla ng Theist. Bagamat madalas na sinasabi ng King of Dragons na namamahala ito sa Theist Island. Naisip mo na ba ang mga pinagmulan nito? Sino ang nagtayo ng isla? Maghintay. Binuo. Nagulat si Dexter. Hindi ba natural formation ang Theist Island? Paano ito naitayo? Naaalala mo ba ang aking hinala na ang Theist Island ay maaaring isang bilangguan? Kung ganoon ang kaso, tiyak na ito ay ginawa ng isang tao. Higit pa rito, may mga hindi mapag-aalinlangan ng palatandaan ng pagkakayari ng tao sa buong isla. Na nagpapahiwatig na hindi ito produkto ng kalikasan. Ang ideya ng Theist Island na posibleng artificial na nilikha ay nagpasindak kay Dexter. Lalo na dahil ang isla ay napakalaking. Ay nako, ang lumikha ay dapat na napakalakas upang may tayo ang lugar na ito. Nagpatuloy si Quinlan. Lagi akong naghihinala na ang lahat ng nilalang sa Theist Island ay mga kriminal. At ang Heavenly God ang warden ng bilangguan na ito. Bawat galaw natin ay nasa ilalim ng maingat nitong mata. Maging si Tericus ay bilanggo nito. Ang Diyos sa langit ay may pananagutan din sa paglikha ng mga batas ng Theist Island. Palagi kong itinuturing ang teoryang ito bilang haka-haka lamang. Gayunpaman, ngayong nakipag-ugnayan ka sa espiritual na kahulugan. Halos sigurado ako na totoo ang teorya. Ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa isip ni Dexter, na naging sanhi ng isang alon ng pagkabalisa upang mapuno siya. Bagamat hindi talaga siya nakatanggap ng mga salita mula sa isang espiritual na kahulugan. Ang mga salita ni Quinlan ay lohikal na tunog at lubos na kapanipaniwala. Kung totoo nga na ang isang nilalang na tinatawag na Heavenly God ang kumokontrol sa isla. Kung gayon ang dati niyang maling pag-aangkin ng pagtanggap ng espiritual na kahulugan ay maaaring magdulot ng galit nito. Paano kung ang isang makapangyarihang tao ay magalit? Magkakaroon ba ako ng pagkakataong mabuhay? Haha! Isang nakakagigil na tawa ang biglang umugong sa isip ni Dexter. Ang boses ay hindi malakas. Ngunit ito ay malinaw na umalangaw-ngaw at nagdadala ng isang kahanga-hangang presensya. Sa isang iglap, nablangko ang isip ni Dexter. Bumagsak ang takot sa kanya habang iniisip niya kung ang pagtawa ay mula sa Diyos sa langit. Nako! Natanggap ko ba talaga ang espiritual na kahulugan mula sa langit na Diyos sa pagkakataong ito? Pinagtatawanan ba ako ng Heavenly God na iyon? Damn! Problemado ako. Marahil ay umiiral ang Diyos sa langit. At nalaman nitong nagsisinungaling ako. Nanghina ang kanyang mga paa. Halos lumuhad siya para sa Diyos sa langit. Heavenly God, hindi ko sinasadyang masaktan ka. Patawarin mo ako. Paumanhin. Heavenly God, nanalangin siya sa isip, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang natanggap na tugon mula sa Diyos sa langit. Biglang nagtanong si Lacey, anong problema, Dexter? Nang marinig ni Dexter ang kanyang boses, mabilis na bumaba si Dexter at nakita niyang nagising na siya at medyo maayos na. Gayunpaman, medyo mahina siya kaysa karaniwan dahil sa hindi kumakain ng kahit ano sa mahabang panahon. Nakahinga ng maluwag si Dexter at tiniyak siya. Lacey, gising ka na. Maayos na ang lahat ngayon. Bumaling kay Squirrel. Nag-utos siya. Pardilla, dalhin mo kaagad ang isa sa mga kastanyes mo para kainin ni Lacey. Tutol si Squirrel. Wala na akong masyadong pagkain. Enough with the excuses. Kung hindi mo ibibigay sa kanya ang iyong mga kastanyes,
Hindi kita papayagan na makapasok sa espiritual na bukal. Nang walang ibang pagpipilian. At ubiling iniabot ng Ardelia ang isang kastanyes kay Lacey. Ito ay hindi ordinaryong kastanyes. Nilagyan ito ng espiritual na enerhiya. Nabusog si Lacey pagkatapos kumain ng isang kastanyes. Inaplos niya ang kanyang tiyan at sinabing, "Ano iyon? Masarap ang lasa. At siguradong nagpainit ito sa akin. Huwag kang mag-alala. Marami tayo sa kanila. Maaari kang magkaroon ng mga kastanyes araw-araw." Nang marinig ang sinabi ni Dexter, natigilan si Squirrel. Damn it! Bakit parang bihag ako ng grupo ng mga bandido? Mabilis na nabawasan ang spirit pill ni Grey Rat habang sarap na kainin ito ng mga magsasaka. Sa huli, walang natira. Matapos inumin ang spirit pill. Ang grupo ay busog at napuno ng bagong lakas. Sunod, ibinaling nila ang kanilang sama-samang tingin sa Dragon King Sword. Oras na para maghiganti. Tara na. Oras na para patayin ang taong nagnakaw ng aking spirit pill. Tisiguraduhin kong mauubo nila lahat ng kinuha nila. Talagang makapangyarihan ang Dragon King Sword. Tinatawagan ko si Dibs dito. Gusto ko ang spirit pill mula sa may-ari ng Dragon King Sword. Ang grupong nakasakay sa direksyon na pinanggalingan ng Dragon King Sword ay may layuning pumatay. Mabilis na itinago ni Dexter ang espada nang makita niya ang Tiger King at ang iba pa na papalapit na may nakamamatay na aura. Agad siyang nag-utos. Squirrel, gumawa ng spatial passage at i-teleport si Lacey sa ligtas na lugar. Hindi, Dexter. Gusto kong manatili sa tabi mo. Kahit na itataya ko ang buhay ko. Protesta ni Lacey. Marahan niyang hinaplos ang ulo nito at binigyan siya ng isang magiliw na ngiti. Silly girl. Please don't mention such things. Makakaalis tayong dalawa dito ng ligtas. Dahil sa puso sa pananalig ni Dexter. Tumango si Lacey at sinabing, Dexter, ay pangako mo sa akin na poprotektahan mo ang iyong sarili. Tatapusin ko ang buhay ko kapag may nangyari sa iyo. Huwag kang mag-alala. I promise na magiging okay ako. Dexter affirmed. Ardelia, bilasan mo. Nag-aalalang sagot ni Squirrel. Pero alam mo hindi ko makontrol kung saan ang spatial passage exit. Paano kung magbukas ito malapit sa Thies at sa iba pa? Malalagay sa panganib ang buhay ni Lacey. Yun naman talaga ang gusto ko. Ilagay ang exit sa harap ni Thies. Bilin ni Dexter. Napuno ng kalituhan ang ekspresyon ng Ardelia. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo gustong ang labasan ay humantong sa Thies at sa iba pa? Cut the crap at gawin ang sinasabi ko. Pero, bago pa matapos magsalita si Squirrel, hinimok ni Dexter. Wala na tayong oras. Bilasan mo. Gawin mo ang sinasabi ko. At ubiling sinunod ni Squirrel ang mga tagubili ni Dexter at nagpatuloy sa paggawa ng sipi na hiniling niya. Hindi nagtagal ay kinagat nito ang isang spatial passage sa harap nila. Walang pag-aalinlangan. Mabilis na inihagis ni Dexter si Lacey sa daanan. Sa isang kisap mata, muling nagpakita si Lacey sa isang lokasyon 2 kilometro sa likuran nila. Nakahinga ng maluwag si Dexter nang makitang wala na siya sa kapahamakan. Samantala, si Squirrel ay may malungkot na ekspresyon dahil sa wakas ay naunawaan na nito kung bakit pinilit ni Dexter na i-lock ang daanan malapit sa Thies at sa kanyang mga kasama. Nag-alinlangan si Dexter sa katumpakan ng Ardelia sa teleportasyon. Kaya naman sinadya niyang tumuon ito sa tapat na direksyon kung saan niya gustong labasan. Ilang sandali matapos umalis si Lacey, si Thies at ang kanyang mga barkada ay sumulong at pinalibutan si Dexter. Nagulat sila nang makitang buhay pa si Dexter at ang kanyang mga kasama. Nagawa mong mabuhay. Bakit hindi ka inalis ni Terekos? Tanong ni Thies. Nalilito sa hindi inaasahang katatagan nila. Ang mapangahas na pagtatangka ng King of Dragons na magpanggap ay nagpagalit kay Terekos. Dahil sa ugali niya, dapat ay pinawi na niya ang buong grupo. Bumisi si Dexter at naghamon. Paano tayo mamamatay kung nabubuhay ka pa? Dahil sa galit sa kanyang mga mayayabang na salita. Sumigaw si Thies. Mamamatay kayong lahat ngayon. Gusto kong makita kung paano matatalo ng 2 tao at isang primordial beast ang napakarami nating mga magsasaka. Patayin sila.
At ang sinaunang sektor ay magiging atin. Patayin. Tumama sa sigaw ng labanan si Tiger King at ang iba pa. Sa gitna ng magulong eksena, biglang nagsalita si Leopard King mula sa mga primordial beast. Sandali lang. Naaamoy ko ang Golden Lion King sa iyo. Nakilala mo na ba? Pinandilatan nito si Dexter at nagpatuloy. Ano ang nangyari sa Golden Lion King? Bago pa makasagot si Dexter, sumingit si Tiger King. Nagtatak sa kanya ng pangmatagalang kalooban si Golden Lion King. Hindi mo ba nararamdaman? Sa tingin ko hindi ko na kailangang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng imprint na iyon. Lalong nagningning ang mga mata ni Leopard King habang mahigpit na nakakuyom ang mga panga nito sa pagpapakita ng walang pigil na galit. ****starred ka. Napatay mo ang Golden Lion King. Ipaghihiganti ko ito. Inihiling kong bayaran mo ang iyong buhay. Nakatagilid ito sa gilid ng kabaliwan. Nilamon ng pighati at galit. Nagulat si Dexter nang masabi niyang magkasintahan ang Golden Lion King at Leopard King. Kaya naman, handa ang huli na labanan si Dexter hanggang sa mapait na wakas. Nahinimok ng paghihiganti. Alam ni Dexter na hindi siya kalaban ng Leopard King kung lalabas man ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Sun and Moon class warrior na may kakayahang lumikha ng mga spirit peel. Habang si Dexter ay nasa celestial class lamang. Dagendong. Gaya ng inaasahan, tinuntok ni Leopard King si Dexter, na naglalabas ng nagbabantang aura ng paparating na kapahamakan. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang kalmado sa harap ng nakakatakot na tanawin. Tigilan mo sila, Quinlan. Utos agad ni Dexter. T.S. Harapin mo ang iyong kapalaran. Pumalun si Quinlan at hinaramgan si Leopard King. Ang iba pang mga primordial beast. At ang landas ni Erebus habang si Dexter ay sumusugod patungo kay T.S. Kung tutuusin, ang pagdukot ni T.S. kay Lacey ang naging dahilan upang pumunta si Dexter dito at mapunta sa napakadelikadong sitwasyon. Dahil sa kanyang malalim na pagkamuhi kay T.S. Determinado si Dexter na puksain siya minsan at magpakailanman. Hindi nagtagal. Nagsimula ang labanan. Si Quinlan, na minsang nagpahayag ng kanyang sarili bilang ang pinakamalakas na manlalaban sa TS Island, ay nagpakita ng kahanga-hangang lakas habang nakikipaglaban siya sa ilang primordial beast at Erebus. Gayunpaman, siya ay patuloy na nagtatanggol. At tila ang kanyang pagtitiis ay umaabot na sa limitasyon nito. Samantala, hindi naman naging maayos ang sitwasyon ni Dexter. Sa una, kaya niyang pantayan si T.S. na suntok ng suntok. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay hindi pa ganap na nakabawi. At nasipsip lamang niya ang isang maliit na bahagi ng spirit peel ni Grey Rat. Kaya hindi siya nakapagpatuloy ng matagal. Di nagtagal, ang kanyang tibay ay nagsimulang maubos. At siya ay nagpupumilit na ipagtanggol laban sa kanyang kalaban. Sa kabilang banda, ang bilis ng squirrel ay masyadong mabagal, na nagiging walang silbi sa labanang ito. Bang! Biglang pinaharurot si Quinlan sa himpapawid sa pamamagitan ng isang swipe mula kay Tiger King. Bumagsak siya sa lupa na may malakas na kalabog. Malubha ang kanyang mga sugat. At nagsimula siyang umubo ng dugo. Tinamantala ang pagkakataon. Hinabol ni Tiger King ang lalaki, na naglalayong wakasan ang kanyang buhay. Sa isang sandali ng pagkataranta, hinawakan ni Quinlan ang kalapit na ardilya at itinuro. Tagatin mo, walang pag-aalinlangan. Ibinuka ng ardilya ang kanyang bibig. Handang ay sobsob ang kanyang mga ngipin sa Tiger King. Dahil alam ng Tiger King ang nakakatakot na kagat ni Squirrel, mabilis itong nakaiwas sa pag-atake. Dahil doon, si Quinlan ay halos nakatakas sa kamatayan. Dexter, angal niya. Wala tayong kalaban-laban sa kanila. Mag-utos na umatras. Tumawa si T.S. Patris, mangarap pa. Aagawin ko ang buhay mo ngayon. Agad niyang nilakasan ang walang humpay na pananakit. Mabilis na inihagis ni Dexter ang isang spirit peel kay Quinlan at itinuro. Inumin ang spirit peel na ito at magpatuloy sa pakikipaglaban. Lumingon si Quinlan kay Squirrel. Ardilya, manatili ka rito at protektahan mo ako. Ipagtatanggol kita mamaya. Tumango si Squirrel bilang pag-unawa. Kahit na mahina ang mga kakayahan nito sa offense iba,
Walang kapantay ang depensa nito. Sa mabigat na kagat nito. Walang nang ahas na lumapit kay Quinlan sa harapan nito. Nagmamadaling hinigop ni Quinlan ang spirit peel. Sa sandaling naramdaman niya ang pagtaas ng kanyang enerhiya. Muli siyang sumabak sa labanan laban sa mga primordial na hayop. Gayunpaman, ang sitwasyon sa pagtatapos ni Dexter ay malayo sa pag-asa. Ang kanyang stamina ay mabilis na bumababa. At natagpuan niya ang kanyang sarili na unti-unting hindi kayang pantayan ang kapangyarihan ni Thies. Sa kritikal na sandaling iyon, nakipag-usap si Dexter kay Osaday. Panahon na para ilabas mo ang iyong buong kapangyarihan. Gagawa ako ng pagkakataon, at ihahatid mo ang iyong pinakamalakas na pag-atake kay Thies. Sa isip, isang welga na magwawakas sa kanyang buhay. Nakuha ko, nang matanggap ni Dexter ang tugon ni Osaday. Tumigil siya sa pag-atres at inipon ang lahat ng natitirang lakas upang maglunsad ng pag-atake kay Thies. Napangisi si Thies. Ito na lang ba ang lakas mo? Ha? Halika at salubungin ang iyong pagkamatay. Ikaw bastard. With that, walang kahirap-hirap niyang hinarang ang atake ni Dexter. Gayunpaman, sa pagtataka ni Thies, isang malakas na enerhiya ang biglang lumabas sa katawan ni Dexter. Nagpakita ang enerhiya bilang isang braso bago nagpakawala ng isang mabangis na hampas kay Thies. Bago pa makapag-mount ng depensa si Thies, lumapag ang strike, dahilan para hindi siya makaiwas sa epekto nito. Bang! Isang nakakabinging putok ang umalangaw-ngaw sa hangin, na nabasag ang mismong tela ng kalawakan. Naramdaman ni Thies na ang kanyang katawan ay malapit ng mapunit sa dalawa at lungunin ng matako na kalaliman. Habang nanghihina ang kanyang mga mag-aaral, bakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Tanda sa unang pagkakataon na nagpakita siya ng ganoong takot. Ito, nandito na. Damn! Bakit nandito yan? Hindi makapaniwalang bulalas ni Thies. Paano posible na kasama mo ito? Bakit kasama mo? Sa sandaling iyon, ang kalahati ng katawan ni Thies ay sinipsip na sa nakanganga na kawalan at pinupunit ng umiikot na lamat sa loob. Maliban kung siya ay lumaban ng mabilis, siya ay matupok ng abyssal void ng spatial passage at haharapin ang hindi maibabalik na pagkalipol ng kanyang mismong kaluluwa. Sa kritikal na sandaling iyon, nagmamadaling kumuha si Thies ng isang anting-anting at itinusok ito sa hangin sa kanyang harapan. Sa isang nakakabinging dagandong, isang lamat ang palm unit sa tela ng espasyo, na lumilikha ng isang spatial na daanan. Walang pag-aalinlangan. Hinailan niya ang kanyang natitirang katawan sa spatial passage. Makitid na tumakas sa abyssal void. Ang tunay na anyo ni Thies ay nakalatag bilang isang matibay na bisig na nakabaon ng malalim sa loob ng lupa. Kaya ang kanyang kasalukuyang pagpapakita ay ang kamalayan lamang nito. Sa makatuwid, sa kabila ng pagkasira ng kalahati ng kanyang katawan, nagawa niyang mabilis na muling buuin ang kanyang anyo ng tao. Kahit na ang kanyang kapangyarihan ay makabuluhang nabawasan, nagawa pa rin niyang tumakas sa isang ligtas na distansya sa pamamagitan ng bagong nabuong spatial passage. Samantala, taglit na itinigil ni Quinlan at ng mga primordial beast ang kanilang laban bago tumingin kay Thies na may kakaibang mga tingin. Nataranta ang lahat tungkol sa pinagmulan ng surge ng napakalaking kapangyarihan mula kay Dexter kanina. Osaday. Base sa reaksyon ni Thies, parang kilala ka niya. Nakipag-interact ka na ba sa kanya dati? Tanong ni Dexter. Hindi ko matandaan. Pero pamilyar ang aura niya. Mukhang nag-cross na kayo ng landas noon. At tila natatakot siya sa iyo. Haka-haka ni Dexter. Tumingin si Thies kay Dexter na may malungkot na ekspresyon at nagtanong. Saan mo ito napulot? Bakit nakadikit sa iyo? Kung gusto mo ng mga sagot, lumuhad ka at sumuko, dahil sa galit sa kanyang tugon. Itinikom ni Thies ang kanyang mga panga at sumigaw. Damn it, pag-aari ko ito. Ito ay sa akin. Walang makakaagaw nito sa akin. Pagkatapos ay inutusan niya, hari ng tigre, hari ng leopard. Halika at tulungan mo ako sa pagpapabagsak kay Dexter. Iyong iba, tumutok sa pagpapanatiling abala kay Quinlan. Nagtanong si Tiger King at Leopard King. Thies, anong nakatagong kapangyarihan ang taglay ng batang iyon na nagtutulak sa iyo na magnanais nito?
Matapos maranasan ang napakaraming karanasan sa kanyang buhay, si Thies ay nakabuo ng isang matalinong panlasa at pinahahalagahan lamang ang hindi pangkaraniwang. Anumang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon ay kailangang magkaroon ng mga natatanging katangian. Kung ito ay tunay na isang hindi mabibaylang kayamanan, ang Tiger King at Leopard King ay nais din ng bahagi nito. Sumagot si Thies, walang silbi sa iyo ang dinadala niya. Ngunit para sa akin, ito ay isang napakahalagang kayamanan. Magtiwala ka sa akin. Hinding-hindi kita niloloko. Siyempre, hindi ko hahayaang mawalan ng kabayaran ang iyong mga pagsisikap. Kung tutulungan mo akong makuha ang gusto ko kay Dexter, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng spirit pill na naipon ko sa mga nakaraang taon. Nang marinig ang kanyang pangako, ang mga mata ng Primordial Beast ay kumikinang sa pananabik. Malawak na kilala na si Thies ay nakaipon ng isang malaking halaga ng mga spirit pill. Nakuha niya ang halos lahat ng mga spirit pill mula sa mga namatay na primordial beast sa primeval forest. Ang alok ay sadyang nakatutokso upang tanggihan, na nangangako ng napakalaking benepisyo para sa kanila nang walang maliwanag na mga downside. Ang Tiger King at ang iba pang mga hayop ay sabay na nagsabi, walang problema, atake tayo. Sa pamamagitan nito, inilunsad ng Tiger King, Leopard King, at Thies ang kanilang pag-atake kina Dexter at Osaday. Kahit na bahagyang humina ang pressure kay Quinlan, nakaharap pa rin niya ang mabibigat na kalaban. Ang Erebus, sa partikular, ay gumamit ng mga tusong taktika at naglunsad ng ilang palihim na pag-atake kay Quinlan. Bilang resulta, ang huli ay nahuli sa isang hindi magandang posisyon. Ngayong nalaman na si Osaday, wala na akong natitira pang lihim na pakulo. Sa kabila ng buong lakas na pakikipaglaban, natagpuan ni Dexter ang kanyang sarili na nalulula sa pinagsamang lakas ni Thies at ng kanyang dalawang kasama. Pagkatapos ng lahat, ang Tiger King at Leopard King ay Sun and Moon class warriors. Kung si Dexter ay isang ordinaryong mandirigma mula sa Celestial class, matagal na siyang natalo. Sa kabutihang palad, taglay niya ang lakas ng isang half-sun at moon class warrior. Ang sigaw ni Quinlan ay umalangaw-ngaw mula sa malayo. Ang mga tingin ni Dexter ay likas na bumaling sa pinangyarihan. Tanging si Quinlan ay nasampal ng buntot ng isang primordial na hayop. Ang kalaban ay hindi nag-aksaya ng oras at agad na hinabol si Quinlan, na nagbabalak na puksain siya. Mahigpit na hinawakan ni Quinlan si Squirrel sa kanyang mga braso. The Asterisk Man 8. Kung sino man ang maglalakas loob na lumapit, papakawalan ko si Squirrel para paghiwalayin ka. Nag-alinlangan ang mga kalaban. Tatakot sa matatalas na ngipin ni Squirrel. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, itinuon nilang lahat ang kanilang atensyon kay Dexter at sinisingil siya. Nakahanap ng panandaliang pahinga si Quinlan. Dexter, gumagana ba talaga ang trump card mo? Hindi kaya nagkamali ka. Mamamatay tayo kapag hindi lumabas ang trump card mo. Ang trump card ni Dexter ay ang nilalang na naninirahan sa ilog. Tinulyapan ang kalmadong ibabaw ng ilog. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Dexter. Mukhang wala itong balak na ipahiram sa amin ang isang kamay. Ano ang gagawin natin? Habang ang walang humpay na pag-atake ay nakasara kay Dexter, naabot niya ang kanyang breakpoint at mabilis na tumakas. Desperadong tumawag. Quinlan, takpan mo ako. Alam ni Tiger King na gusto ni Dexter na humingi ng proteksyon kay Squirrel. Nang makarating na si Dexter sa gilid ni Squirrel, hindi na sila makakalapit sa kanya. Bilang tugon, ang Tiger King ay nagpakawala ng isang mapangwasak na pag-atake. Ang kanyang buntot ay humahampas sa hangin na parang dumadagandong na puwersa na direktang nakatutok kay Dexter. Nanghina ang mga pupils ni Dexter. Ang kanyang puso ay tumibok sa takot. Ang napakatinding lakas at bilis ay nag-iwan sa kanya na walang puwang para umiwas o lumaban. Naiwan siyang walang pagpipilian kundi hintayin ang kanyang hindi maiiwasang pagkamatay. Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Gayunpaman, nang ang sitwasyon ay umabot sa pinakamahirap na punto nito, isang special passage ang lumitaw sa harap ni Dexter. At isang nakaunat na braso ang humila sa kanya papasok. Sa isang kisap mata, natagpuan ni Dexter ang kanyang sarili 100 metro ang layo.
Makitid na umiiwas sa pag-atake ng Tiger King. Nang lumingon siya sa tabi niya, napagtanto niyang walang iba kundi si Quinlan ang nagligtas sa kanya. Walang alinlangan na si Squirrel ang nakagat ng isang spatial passage, na malamang na kumukonekta sa posisyon ni Dexter at nagligtas sa kanya mula sa napipintong panganib. Natigilan si Dexter. Pardilla, paano mo nagawang iposisyon ng tumpak ang iyong spatial passage sa pagkakataong ito? Mukhang naguguluhan si Squirrel. Wala akong ideya. Baka sinuwerte lang ako. Nang marinig iyon, nakaramdam ng pagkadismaya si Dexter. Kung makakagawa lang si Squirrel ng ganoong tumpak na mga spatial passage, hindi na natin makikitang banta ang mga kaaway sa harap natin. Ang Tiger King, na nagngangalit sa galit, ay umungal. The asterisk man it, tinira ng maliit na nilalang na iyon ang plano ko. Sa ngayon, Squirrel ang ating katitisuran. Umanap ng pagkakataon para maalis ito. Naiintindihan. Nalipat ang atensyon ni Thies at ng iba kay Squirrel. Dahil tinutumbok ng napakaraming makapangyarihang individual. Nanginginig sa takot si Squirrel. Gayunpaman, nag-ipon ito ng lakas ng loob at sinabing, hinahamon ko ang sino man na lumapit sa akin. Kakagatin ko sila hanggang mamatay. Madali kong mapunit ang mga hangganan ng kalawakan gamit ang aking mga ngipin. Lalo na kayong lahat. Alam na alam ni Tiger King at ng iba pa ang matitinding ngipin ng Ardilla. Kaya nag-alinlangan silang gumanti at lumapit dito. Bilang tugon dito, tinabi ni Thies, Pardilla, ipinapayo ko sa iyo na sumama sa amin. Pinalibutan ka namin. At sandali na lang at makukuha na namin kayo. Kung sasali ka sa amin, ililibre ko ang buhay mo. Masasabi ko na minsan kang nagtanim ng isang spirit pill noong nakaraan. Ngunit sa ilang kadahilanan, nabasag ang tableta. Maaari akong mag-alok sa iyo ng isang spirit pill na tutulong sa iyo na maibalik ang iyong dating kaluwalhatian. Nagningning ang mga mata ni Ardilla. Talaga, noon pa man ay pinangarap nitong mabawi ang nakaraan nitong kaluwalhatian. Siyempre, alam ni Squirrel na kahit na sa pagsipsip ng spirit pill, hindi ito ganap na makakabalik sa sukdulan nito. Ngunit kahit papaano ay maibabalik nito ang kaunting lakas nito. Hindi tapat na sabihing hindi ito tinukso. Tumango si Thies. Siyempre, nagbanta si Dexter. Pardilla, huwag kang maglakas loob na mag-isip tungkol dito. Kung hindi, dudurog kita ngayon. Nanginginig si Squirrel habang sinulyapan si Dexter. Napalunok ng kaba bago sumagot. I was merely curious. Wala akong balak sumuko. Tinabi ni Dexter. Natutuwa akong alam mo iyon. Ang magkabilang panig ay nanindigan. Tumangging umatras, humisi si Thies at nagpakawala ng malamig na ungol. Labis akong nagdududa na maaari kang magpatuloy ng hindi nangangailangan ng pahinga. Tasandaling ipikit mo ang iyong mga mata. Ito na ang iyong katapusan ng mundo. Tiger King, Leopard King, magpahinga muna kami habang nagbabantay ka. Ang Tiger King at Leopard King ay ikiniling ang kanilang mga ulo bilang pagkilala. Ipaubaya mo sila sa amin. Huwag kang mag-alala. Tinapunan ng masamang tingin ni Thies si Squirrel bago humiga para magpahinga. Maingat na lumapit si Squirrel kay Dexter. At sinabing, nagsisimula na akong makaramdam ng pagod. Hindi na ako makatagal. Ano ang gagawin natin? Ibinaling ni Quinlan ang atensyon kay Dexter. Sa yugtong ito, maaari lamang silang umasa sa malalakas na ngipin ng Squirrel. Kung ipipikit nito ang mga mata, siguradong kikitil ng buhay si Thies. Ang oras ay tumatakbo out. Nakaramdam ng hinanakit, pinasulyap ni Dexter ang ilog. Bakit hindi ka nagpapakita? Nagkamali ba ako ng paghatol? Hindi kaya siya talaga ang nakatira sa ilog. Pakiramdam ni Dexter ay lubos na walang magawa ngayon. Nang matalo si Dexter, biglang gumuho ang lupa. Lindol ba yan? Paano maaaring magkaroon ng lindol sa lugar na ito? Bagaman, ang aktibidad ng seismic ay lumakas at lumakas. Kahit na nagising ang natutulog na Thies at ang iba pa, napalingon ang lahat sa direksyon ng tunog. Sa di kalayuan, isang itim na ulap ang mabilis na lumalapit sa gitna ng hangin. Na bumabalot sa kalahati ng kalangitan. Ano sa lupa iyon?
Nang malapit na ang madilim na ulap, lahat ay nagkulog. Ito ang Death Aura. Isang napakakapal na ulap ng Death Aura. Ang Death Aura ay 12-dosenang beses na. Kahit daan-daang beses, mas malakas kaysa dati. Ito ay naging napakasiksik na ito ay bumuo ng isang madilim na ulap na nagbabantang nakabitin sa kalangitan, na nakahanda na bumaba sa mortal na kaharian anumang oras, kahit na mula sa distansyang ito. Kapwa ang mga tao at ang mga primordial na hayop ay nagpupumilit na huminga sa ilalim ng bigat ng nakasusuklam na aura ng kamatayan. Kitang-kita ang takot ni Quinlan. Nanunuyo ang kanyang lalamunan sa takot. Lagot tayo. Lagot tayo. Hindi ko akalain na makakayanan ko ang napakalaking Death Aura. Master. Spirit Pill. Mangyaring bigyan ako ng isang Spirit Pill. Isang Spirit Pill lang ang makakapagligtas sa buhay ko ngayon. Ang kasalukuyang mga pangyayari ay nagdulot ng tunay na banta sa buhay ni Quinlan. Hindi nang ahas na maging pabaya si Dexter. Takritikal na sandali na ito. Binigyan niya ng Spirit Pill si Quinlan. Para naman kay Dexter, na natili siyang composed. Katunayan, medyo natuwa pa siya. Anong perpektong timing. Walang epekto ang Death Aura sa amin ni Lacey. Naisip pa niyang samantalahin ang pagkakataon na tapusin si T.S. at ang kanyang mga kasamahan. Naging balisa si T.S. at ang kanyang mga kaalyado habang bumababa ang Death Aura. At ginamit nila ang patagang telepatikong komunikasyon. The Asterisk Man Eat. Ano ang susunod nating gagawin? Chitty. Sobrang overwhelming ang Death Aura. Kakayanin man natin. Hindi natin kakayanin si Dexter at ang mga tao niya pagkatapos. Tanga ka, kung malapit na ang Death Aura para maapektuhan tayo. Ibig sabihin, pare-pareho ang magiging kapalaran ni Dexter at ng kanyang grupo. Mayroon akong malakas na intuition na hindi nila kakayanin ang ganoong siksik na konsentrasyon ng Death Aura. Kakainin sila nito. Oo, may posibilidad iyon. Kahit kayanin ni Quinlan. Baka hindi si Dexter. Ha? Panoorin natin sila na nilalamon ng Death Aura noon. Huminga ng malalim si T.S. at sinabing, ako ay kasalukuyang umiiral lamang sa espiritual na kahulugan. Dahil ang aking tunay na katawan ay hindi pa lumitaw. Kaya ang aking kapangyarihan ay kapantay ng kay Dexter. Gayunpaman, may posibilidad na matupok ako ng Death Aura mamaya. At sana ay matulungan ninyo akong lahat pagdating ng panahon. Sumagot si Tiger King. Huwag kang mag-alala. Kasama tayo sa larangang ito. Hindi kami tatayo at hahayaan kang mapahamak. Sabi ni T.S. Kung ganoon, nagpapasalamat ako sa iyo ng maaga. Hanggat nakaalis ako dito ng buhay. Ireregalo ko sa inyong lahat ang mahalagang mga spirit pill na itinago ko sa loob ng maraming taon. Hindi siya naniniwala na poprotektahan siya ng mga ito nang walang anumang benepisyo. Kaya naman, nadama niya na kailangang mangako sa kanila ng ilang gantimpala bilang kapalit. Nang marinig ang mga salitang, Spirit Pills, nagliwanag kaagad ang mga mata ni Tiger King at ng iba pa. Sa kanilang mga puso, tahimik silang nanumpa na hanggat maaari nilang malagpasan ang pagsubok. Gagawin nila ang lahat upang iligtas si T.S. Alam ng lahat na may malaking koleksyon ng mga Spirit Pills si T.S. Kaya bakit nila hahayaang mawala ang gininto ang pagkakataon? Samantala, ang hukbo ng mga espiritu ng kamatayan ay unti-unting lumalapit. At hindi nagtagal bago nila binalot ang lupain ng kadiliman. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga espiritu ng kamatayan ang mayroon. Ngunit sa isang sulyap, ang bilang ay maaaring mula sa daan-daang libo hanggang sa milyon-milyon. Noong panahong iyon, ang aura ng kamatayan ay napakasakit na ang lahat ay kailangang magnilay-nilay sa sakit upang labanan ang mga nakakapinsalang epekto. Si Dexter at Squirrel, gayunpaman, ay ang tanging exception. Si Dexter ay mahusay na protektado ng kanyang lakas ng pananampalataya, habang ang huli ay malamang na lumaki dahil sa pagiging isang lokal na naninirahan. Sa kabila nito, nagpanggap si Dexter na nasa awa ng Death Aura habang nakayuko ang mukha sa paghihirap at nakayuko. Bumaba ka, Pardilla. Ipamuka mong nilalabanan mo ang Death Aura. Utos niya. Hindi na kailangang sabihin. Natarante si Squirrel. Hindi naman ako nababahala dito.
Bakit kailangan kong mag-artista? Cut the crap at gawin ang sinasabi ko. Hindi naglakas loob na sumalungat sa utos ni Dexter. Tuluyang napunta si Squirrel sa isang posisyon sa pagmumuni-muni at nagkunwaring nasa paghihirap. Dumagundong. Habang papalapit ang grupo ng mga espiritu ng kamatayan. Ang lupa ay nagsimulang yumanig ng mas malakas. Bagamat ang mga espiritu ay may kaunting timbang. Ang katotohanan na maaari silang magdulot ng lindol ay nagpakita lamang na mayroong napakalaking bilang sa kanila. Nako! Habang nagmumuni-muni si Dexter sa katahimikan ay biglang umalangaw-ngaw ang mga boses ni na Soul Wolf at Killer Wolf. Ikaw ba yan, Dexter? Ah, ito talaga. Iligtas kami. Please. Nagmamadaling tumingin si Dexter sa direksyon ng tunog at nakitang hindi na siya makapagsalita. Oh my goodness. Ito talaga ay Soul Wolf at Killer Wolf. Sandali lang. Hinahabol ba sila ng mga Death Spirit? Bakit pakiramdam ko sila ang may gawa nitong gulo? Paano nila na-provoke ang buong sangkawan? Sabi nga, masasabi kong hindi gaanong nakakaapekto sa kanila ang Death Aura. Kahit na mayroon silang buong hukbo ng mga Death Spirit na sinusubukang tugisin sila. Hindi bababasa. Pinangangasiwaan nila ang mga epekto na mas mahusay kaysa kay Quinlan at sa iba pa. Kaya naman may lakas pa silang tumakbo para sa kanilang buhay. Takabutihang palad. Hindi nagtagal para malaman ni Dexter kung bakit halos hindi naapektuhan ang Soul Wolf at Killer Wolf. Oo, lahat ito ay may katuturan. Ang Soul Wolf ay General North, habang ang Killer Wolf ay General Cosmopolis. Ang bawat isa sa kanila ay may 10,000 tapat na tropa sa ilalim ng kanilang pamumuno. At ang lakas ng pananampalataya na nabuo mula doon ay sumisipsip ng matinding kamatayan ng aura. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay naligtas mula sa masamang epekto. Titiyes at ang iba pa. Gayunpaman, ay walang alam tungkol dito. The Asterisk Man Eat, yung dalawa kay Dexter Cruz. Pero bakit hindi sila apektado ng Death Aura? Hindi mahalaga. Ang mga ito ay hindi gaanong mahalaga. Kahit na pumasok sa akin ang Death Aura, wala pa rin akong problemang alisin sila. Sa anumang kaso, sa palagay ko ay dapat nating hulihin silang buhay. Sino ang nakakaalam? Baka may mga armas sila o bagay na kayang lumaban sa Death Aura. Oo, gawin natin yan. Samantala, nagkaroon ng ideya si Dexter. Soul Wolf, Killer Wolf, gusto kong akitin ninyo ang mga espiritu ng kamatayan kay T.S. Naiintindihan. Nang matanggap ang utos ni Dexter, tumakbo ang dalawang general patungo kay T.S. at sa kanyang grupo. Agad na nagdilim ang tingin ni Theo. Halika na, punta tayo sa side ni Dexter. Gayunpaman, ang Ardelia na iyon ay may matitinding ngipin. Baka lumunin tayo kung lalapit tayo, babala ni Tiger King. Huwag kang mag-alala, paniniguro ni T.S. Hindi mo ba nakikitang pinahihirapan ng Death Aura si Squirrel? Hindi na ito magtatagal. Wala na itong natitirang lakas para atakihin tayo. Huwag mo na lang pansinin. Lahat tama. Let's go. Then, sagot ni Tiger King. Mag-ingat ka, dahil doon. Maingat na nilapitan ni T.S. at ng kanyang team si Dexter. Nako, bago pa sila makalapit, biglang sumugod sa kanila si Soul Wolf at Killer Wolf. Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ng Tiger King. Handang ibagsak ang mga general minsan at para sa lahat. Alam ng Soul Wolf at Killer Wolf na hindi sila ang kalaban ng Tiger King. Kaya imbes na makipag head-to-head, naghiwalay sila at inikutan siya. Sa loob ng ilang segundo, pinalibutan ng hukbo ng mga espiritu ng kamatayan si T.S. at ang kanyang koponan. Naiwan na walang ibang opsyon. Nilabanan ni T.S. ang mga epekto ng Death Aura habang inya-channel ang bahagi ng kanyang enerhiya upang harapin ang mga Death Spirit. Kahit noon pa man, walang nang ahas na patayin ang mga espiritu ng kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa nito ay magreresulta lamang sa mas maraming mga pangingitlog. Ipinagpatuloy ni T.S. at ng kanyang koponan ang pagtulak pabalik sa mga espiritu ng kamatayan habang dahan-daang lumalapit kay Dexter. Natural, na natamo ang galit ng huli. The Asterisk starred. Ang lakas ng loob mong lumapit sa amin. Kukunin ko si Squirrel para kagatin kayong lahat hanggang mamatay.
Kalahati. Noon, pinalibutan na rin ng mga espiritu ng kamatayan ang pangkat ni Dexter. Napinilit na tumayo si Quinlan at palayasin sila. Si Dexter at Squirrel, gayunpaman, ay nakipagsabayan sa kanilang kilos. Anong ginagawa mo, Dexter? Bulong ni Quinlan. Tumayo ka at tulungan mo akong itaboy ang mga espiritong ito ng kamatayan. Hindi parang may epekto sa'yo ang death aura nila. Tumahimik ka. Alam ko ang aking ginagawa. Ang kailangan mo lang gawin ay tumutok sa pagtatuboy sa mga espiritu ng kamatayan. Kahit na walang ideya si Quinlan kung ano ang ginagawa ni Dexter. Pinipigilan niya ang kanyang dila at ginawa ang itinuro. Siguradong maraming kalokohang ideya ang batang ito. Sana ay matagumpay niyang malinlang si T.S. Napangiti naman si T.S. Tingnan mo. Nilalabanan ni Dexter ang death aura kaya wala siyang lakas para harapin ang mga death spirit. Halika na. Patayin natin siya ngayon. Tara na. Sa pamamagitan nito, inilabas ni T.S. ang lahat ng kanyang lakas at naglakad papunta kay Dexter. Isang hakbang sa isang pagkakataon. Nagkunwaring nagpanik ang huli. T.S., anong uri ng tao ang nagsasamantala sa iba sa kanilang pinakamababang punto? Magkaroon tayo ng patas na laban pagkatapos nating matakasan ang mga espiritong ito ng kamatayan. Paumanhin. Hindi na ako makapaghintay ng mas matagal. Gusto kong patay ka ngayon. Napangisi si T.S. Sa anumang kaso, mas mabuting magmadali ka at sabihin ang iyong mga huling salita. Ubos na ang oras. ********* ka. I bet the real reason is that you don't have the guts to fight me fair. Nakangusong sabi ni Dexter. Pwede mong sabihin kung ano ang gusto mo. Hindi ako magtatanim ng sama ng loob sa isang taong nasa bingit ng kamatayan. Gagawin kita kahit aswang. Nang marinig ang palitan, napangiti si Quinlan. Sa wakas ay alam ko na ang balak ni Dexter. Siguradong mapanlin lang na nilalang ang mga tao. Aaminin ko ang batang ito ay gumawa ng isang kahanga-hangang pagkilos. Kahit ako muntik ng mahulog. Bagamat patuloy na minumura ni Dexter si T.S. Sa kaibuturan, nakikipag-usap siya kay Squirrel sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Hintayin mo ang mga order ko. Squirrel, kapag sinabi ko ito, gusto kong kagatin mo ang pinakamalapit na kaaway hanggang sa kamatayan. Naiintindihan mo ba? Tumango si Squirrel. Ang mga primordial beast na iyon ay napakabango. Bagaman, ayokong kainin sila. Tumigil ka sa pag-ungol. Maaari mong inumin ang kanilang mga spirit pill kung papatayin mo sila. Talaga. Tagot ni Squirrel na may kislap sa mga mata. Ang galing. Sa kabila ng pagsisikap, sa wakas ay nakalapit si T.S. at ang iba pa para maglunsad ng pag-atake kay Dexter. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mukha ni T.S. Hari ng tigre. Hari ng leopard. Mangyaring alisin ang taong ito para sa akin. Nararamdaman ko na marami siyang spirit pill sa kanya. At ikalulugod kong ibigay ang lahat ng ito sa inyong dalawa. Hindi na kailangang sabihin. Ang Tiger King at Leopard King ay lampas sa kagalakan. Naramdaman din nila ang matinding aura ng mga spirit pill na nagmumula sa katawan ni Dexter. Hay nako, hindi ka paniwala kung paano nakolekta ng taong ito ang napakaraming mga table tasks ng espiritu. Siguradong ninakaw niya ang mga ito mula sa King of Dragons. Kapag napatay natin siya, hindi lang natin makukuha ang mga spirit pill niya, kundi matatanggap din natin ang reward ni T.S. Napakagandang deal. Sa pag-iisip na iyon, sinisingil ng Tiger King at Leopard King si Dexter. Samantala, isang primordial ox ang sumuntok sa Squirrel. Determinadong gawing isang malakas na sandata ang malalakas ng ngipin ng huli. Sa sandaling malapit na ang Tiger King at Leopard King, biglang sinigawan ni Dexter si Squirrel. Now, pagkatapos, pumalun si Dexter sa kanyang mga paa at mabangis na sinaksak ang dalawang hayop gamit ang kanyang Dragon King Sword. Sa ilang sandali, ang Haring Tigre at Hari ng Leopard ay lubos na nataranta. Ano? Hindi ba ang taong ito ay halos mamatay at halos walang lakas upang palayasin ang mga espiritu ng kamatayan? Paano siya biglang naging energetic? Sandali lang. Mukhang hindi siya apektado ng death aura. Chitty.
Niloko tayo ni Dexter. Maari natin siyang kunin kung nasa tuktok pa rin tayo. Ngunit naubos na natin ang halos lahat ng ating lakas sa pagtanggal ng Death Aura. Wala na tayong paraan para labanan siya ngayon. Walang nakatakas. Napakahalagang sandaling iyon. Kumislap sa mga mata ni Tiger King ang isang kislap ng nagyayelong layuning pagpatay. Pilit nitong hinampas ang Leopard King gamit ang buntot nito, na naging sanhi ng hindi mapigil ang pag-charge ng Leopard King patungo sa Dragon King Sword at pansamantalang hinaranggan ang pag-atake para sa Tiger King. Tinamantala ang pagkakataon. Tumalikod si Tiger King at tumakas. Halos hindi makatakas. Kinuha din nito si T.S. Gayunpaman, hindi gaanong pinalad si Leopard King. Nagulat ito sa biglaang pagputok ng kapangyarihan ni Dexter at hindi pa nakakabawi nang ihampas ito ni Tiger King patungo sa Dragon King Sword ni Dexter. Habang nagpapanik ito, nakalimutan ni Leopard King na labanan ang Death Aura. Agad na sinalakay ng Death Aura ang Primordial Beast, na nagdulot ng pagkalito sa isip nito. Sa sandaling iyon ng pagkalito, tinusok ng Dragon King Sword ang katawan nito. Tiyak na ibinato ang Spirit Pill nito. Sa isang malakas na putok, sumabog ang Spirit Pill ni Leopard King. Sa mga huling sandali nito, naisip ni Leopard King, kahit na maging multo ako, hindi ko pababayaan ang Tiger King. Ang malakas na pagsabog ay pumatay ng SWAT hits ng mga espirito ng kamatayan. Sa isang kisap mata, doble ang bilang ng mga death spirit na lumitaw, na makabuluhang nagpapataas ng pressure sa lahat ng naroroon. Siyempre, ang pagsabog ng Spirit Pill ay nasugatan din ang mga miyembro ng parehong kampo ni T.S. at Dexter. Nasa bingit sila ng kamatayan. Nahaharap sa matinding pressure at hindi tiyak na kapalaran. Sa sandaling nagbigay ng utos si Dexter na umatake. Gumawa rin ng hakbang si Squirrel laban sa baka. Bumukas ang mga panga nito. Tinunggaban ni Squirrel ang baka upang kagatin ito. Sandaling natigilan ang malaking baka. Ilang saglit lang ang nakalipas. Si Squirrel ay nasa lupa na hindi kumikibo. Tila patay na matapos kainin ng Death Aura. Paano ito biglang naging mabangis? Walang pag-aalinlangan. Ang malaking baka ay tumalikod at tumakas. Gayunpaman, sa sandaling lumingon ito, tinalubong ito ng pagsabog na dulot ng Spirit Pill ni Leopard King. Nahuli ito ng pagsabog, at bago pa nito may pagtanggol ang sarili. Agad itong napawi. Buti na lang at nanatiling buo ang Spirit Pill nito. Nakaramdam si Squirrel at kukunin na sana ang Spirit Pill ng kusang lumutang ito at tuluyang nahulog sa mga kamay ni Dexter. Galit. Tumutol si Squirrel sa pagsasabing, "Dexter, ibalik mo sa akin ang Spirit Pill. Ito ay sa akin." Sagot ni Dexter, "Anong kalokohan yan?" Napatay ang malaking baka pagkatapos ng pagsabog ng Spirit Pill ng Leopard King. At ang pagsira sa sarili ng Spirit Pill ng Leopard King ay sanhi ko. Sa madaling salita, ako ang tunay na salarin na pumatay ng baka. Kaya natural. Ang tableta ng espiritu ay dapat na sa akin. Isang frustrated na ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Squirrel. Ang dami mo ng Spirit Pill. Bakit napaka-desperadong mangolekta ka pa? Hindi pinansin ni Dexter si Squirrel. Sino ang magrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng napakaraming Spirit Pill? Tumingin siya kay T.S. Galit at gulat na tinitigan ni T.S. at ng iba pa si Dexter. Bakit? Bakit hindi naapektuhan ng Death Aura ang jerk na ito? Hindi patas. Napaka-unfair. Ngumiti si Dexter kay T.S. at sa iba pa. Mga Ginoo, oras na para wakasan ito. T.S. his through clenched teeth. You be *starred. I promise you won't live past 2 days. Kailangan mong mamatay. Hindi. Mamamatay ka. Hari ng Tiger. Tayo na. Alam ng Tiger King na ang sitwasyon ay mahirap. Hindi nila kayang harapin si Dexter ngayon. Kaya kailangan nilang kunin si T.S. at tumakas. Agad silang hinabol ni Dexter at nakipagbakbakan sa Tiger King at T.S. Ang kanyang mga kalaban ay naapektuhan ng Death Aura at wala sila sa buong lakas. Dahil dito, si Dexter ay nasa pantay na katayuan sa kanila, na ang alinmang panig ay hindi kayang talunin ang isa. Sa sandaling iyon, sumugod ang Soul Wolf at Killer Wolf. Sumisigaw ng tulong. Tulungan mo kami. Dexter.
Grabe pagod na tayo. Naiwasan ang pagtugis ng mga espiritu ng kamatayan hanggang dito. Tila ngayon ay pagod na at halos hindi na makatayo. Walang magawa. Wala silang nagawa kundi humingi ng tulong kay Dexter. Bumaba ang tingin ni Thea sa Soul Wolf at Killer Wolf. Tiger King. Dahil hindi natin kayang talunin si Dexter. Patayin na lang natin ang dalawa. Sumang-ayon si Tiger King. Okay. Dahil doon. Sumugod si Tiger King patungo sa Soul Wolf at Killer Wolf. Galit na sumigaw si Dexter. How dare you touch them? Sa isang iglap, tumayo siya sa harap ni Soul Wolf at Killer Wolf. Kinuha ang pagkakataong ito. Tumalikod at tumakas sina Tiger King at Thea nang walang anumang intensyon na lumaban. Siyempre, wala silang intensyon na aktwal na makitungo sa Soul Wolf at Killer Wolf ngayon lang. Niloloko lang nila si Dexter. Nang itinuon ni Dexter ang kanyang atensyon sa Soul Wolf at Killer Wolf. Natural na nangangahulugang tumigil siya sa pakikitungo sa Tiger King at Thea. Iyon ang pagkakataon nila para makatakas. Sa panunood ng pagtakas ni Thea at Tiger King. Medyo nalungkot si Dexter na pabayaan sila ng ganoon na lamang. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Sa halip, tinulungan niya ang Soul Wolf at Killer Wolf na alisin ang mga espiritu ng kamatayan sa kanilang paligid. Sa wakas, nakahinga ng ilang sandali ang Soul Wolf at Killer Wolf. Damn it, huminga ng malalim si Soul Wolf. Sobrang pagod ko. Hindi pa ako nakakatakbo ng ganito sa buong buhay ko. Mapatla at walang kulay ang mukha ni Killer Wolf. Ang lakas ng loob mong magreklamo. Kasalanan mo ang lahat. Dahil sa iyo kaya kami nakaakit ng napakaraming espiritu ng kamatayan. Dahil na curious, nagtanong si Dexter. Okay, tell me, paano ninyo nagawang makaakit ng napakaraming death spirits? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Soul Wolf. Malas lang. Tinabi ng Killer Wolf. Pagkatapos naming maghiwalay sa iyo kanina, natagpuan namin ang aming sarili sa isang parallel universe. Naghanap kami sa paligid at sa wakas ay nakakita kami ng siwang sa parallel universe. Kaya lumabas kami. Hindi namin alam na ang pagbubukas ay humantong sa isang napakalaking libingan na may tapyas na bato. Isang espiritu ng kamatayan ang lumabas mula sa tapyas na bato. Patuloy niya, noong oras na iyon, naramdaman kong may kainahinala tungkol sa death spirit at pinayuhan ko si Soul Wolf na huwag itong patayin. Gayunpaman, iginiit ni Soul Wolf na salakayin ito. Dahil dito, sa tuwing papatayin niya ang isa, dalawa pang espiritu ng kamatayan ang lilito. Pinayuhan ko si Soul Wolf na pabayaan sila. Ngunit nagpatuloy siya sa pagkilos. Bamantong hininga. Nagpatuloy ang Killer Wolf. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, ang Soul Wolf ay nakaakit ng libo-libong mga espiritu ng kamatayan. Doon namin napagtanto na may mali. Kung huminto kami noon, hindi ito magiging sanhi ng malaking kaguluhan. Pero, well, tanong ni Dexter. Pero ano? Ngunit si Soul Wolf ay hindi nakinig. Tinuri niya na ang tapyas ng bato ay maaaring tahanan ng mga espiritu ng kamatayan. At kung sisirain niya ang tapyas na bato, ang mga espiritong ito ng kamatayan ay maglalaho. Tinubukan ko siyang pigilan. Pero sa huli, binasak niya ang stone tablet. Bilang resulta, sa sandaling nawasak ang tapyas na bato. Ang mga masa ng mga espiritu ng kamatayan ay lumitaw mula sa ilalim nito. Ang nakikita mo ngayon ay hindi lahat. Pinaghihinalaan ko na sa ilalim ng tapyas na bato. Marami pa ring mga espiritu ng kamatayan ang bumubuhos. Nang marinig ang mga salita ni Killer Wolf, huminga ng malalim si Dexter. Hanggang ngayon, bumubuhos pa rin ang mga espiritu ng kamatayan mula sa ilalim ng tapyas na bato. Gaano karaming mga espiritu ng kamatayan ang naruroon? Mapupuno ba nila ang buong sinaunang sektor? Damn it, ang Soul Wolf at Killer Wolf ay sadyang sanay sa paggawa ng gulo. Diba? Sa pagtingin sa walang katapusang kawan ng mga espiritu ng kamatayan, naramdaman ni Dexter ang pananakit ng ulo. Sa sandaling iyon, medyo nakaramdam siya ng kawalan. Nagtanong siya, Soul Wolf, Killer Wolf, nakatagpo mo ba sina Ares, Pangolin, at Anteater sa parallel universe? Umiling ang Soul Wolf at Killer Wolf. Hindi.
Pagkatapos nating maghiwalay sa'yo, ngayon lang tayo nagkakilala. Wala kaming nakitang iba. Sa tono ng pag-aalala. Tinabi ni Dexter. Sana ay maayos sila. Tanong ni Soul Wolf. Dexter, nahiwalay kami sa iyo dahil hindi sinasadyang nakapasok kami sa parallel universe. Paano kayo nagkahiwalay ni Ares? Sagot ni Dexter. Hindi lang ikaw ang aksidenteng nakapasok sa isang parallel universe. Di sinasadyang nakapasok din kami sa isa pang parallel universe. Kung hindi ako nagkakamali, si Ares at ang iba pa ay hindi sinasadyang nakapasok din sa ibang parallel universe. Soul Wolf, Killer Wolf, nakatagpo ka ba ng anumang panganib sa iyong parallel universe? Muli, umiling ang Soul Wolf at Killer Wolf. Hindi namin ginawa, sabi ni Dexter. Hindi dapat magkaroon ng anumang panganib sa parallel universes noon. Si Ares at ang iba ay dapat na maayos. Huwag nating alalahanin ang kanilang kaligtasan sa ngayon. Ang ating kasalukuyang prioridad ay ang pag-iisip kung paano makakatakas mula sa mga espiritong ito ng kamatayan. Ang Soul Wolf at Killer Wolf ay tumingin sa kawan ng mga espirito ng kamatayan. Pakiramdam na lubos na nalulula. Tinabi ng Killer Wolf. Tinabi ko sa iyo na huwag sirain ang tapyas na bato. Ngunit hindi ka nakikinig. Ngayon, paano natin ito haharapin? Nakaramdam ng hiya si Soul Wolf habang kinakamot niya ang likod ng kanyang ulo. Bueno, paano kung hikayatin ko ang mga espiritu ng kamatayan na ito upang tulungan kayong lahat na makatakas?